Ayon daw kay Paul sa Galatians 2:16, hindi na raw dapat gawin o sundin ang mga paggawa sa batas ng Diyos o Torah na ibinigay kay Moses sa bundok ng Sinai. Alamin na ang tao ay hindi kailanman magiging matuwid o righteous mula sa mga paggawa sa batas o Torah, kung hindi sa pamamagitan ng paniniwala kay Yeshua ang Messiah o Christ. At tayo ay naniniwala kay Yeshua ang Messiah o Christ upang maging matuwid o righteous mula sa paniniwala sa Messiah o Christ. At hindi mula sa mga paggawa sa batas o Torah. Sa makatuwid mula sa mga paggawa sa batas o Torah, tayo ay hindi kailanman magiging matuwid o righteous sa pamamagitan ng laman. Ngayon, kung totoo ito, ano ang sinasabi ni Paul sa Galatians 3:10? Dahil kahit ang mga paggawa sa batas o Torah ay nasa ilalim ng sumpa, dahil nakasulat, sinumpa ang sinuman na hindi magpapatuloy sa paggawa sa lahat ng nakasulat sa aklat ng batas o Torah. Marahil, ang tanong ng ilan, sandali, akala ko, sino man ang gagawa sa mga paggawa sa batas o Torah ay nasa ilalim ng sumpa. Ngunit bakit sinasabi rin na sino man ang hindi magpapatuloy sa paggawa sa lahat ng nakasulat sa aklat ng batas o Torah ay sinumpa? Ang dahilan ay sapagkat si Paul ay may tinutukoy na isang uri ng paggawa, hindi mga paggawa, at isang uri ng batas, hindi ang naisulat ng batas o Torah, kundi ang naibigkas na batas o Talmud. Marahil ang tanong ng ilan, ano? Talmud? Ano yun? Tandaan niyo pa ang mga Pariseo? Sila na laging tumutugis kay Yeshua o Christ? Sila, ang mga Pariseo o Pharisee, ay may pinangahawakan na dalawang batas. Ang isa ay ang batas ng Diyos o Torah, o ang tinatawag nilang Torah Shebichtab o Written Torah. Ito ang batas na ibinigay ng Diyos kay Moses sa bundok ng Sinai. At ang pangalawa ay ang kaugalian ng mga nakatatanda o kilala rin bilang mga paggawa sa batas o Talmud, o ang tinatawag nilang Torah Shebe Alpe o Oral Torah, na pinaniniwalaan ng mga Pariseo o Pharisee at ilang Hudyo na nagmula kay Moses. Ganun pa man, walang kahit isang patunay ang mahahanap sa batas ng Diyos o Written Torah na kay Moses nga nagmula ang mga paggawa sa batas, Talmud o Oral Torah. Sa madaling sabi, ang mga paggawa sa batas, Talmud o Oral Torah ay gawa-gawa lang ng kusino man. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga paggawa sa batas, Talmud o Oral Torah ay kinikilala ng mga Pariseo o Pharisee at ilang Hudyo na bahagi ng batas ng Diyos o Written Torah. Ibig sabihin, ang tawag din ng mga Pariseo o Pharisee at ilang Hudyo sa mga paggawa sa batas, Talmud o Oral Torah ay Torah. At bilang dating Pariseo o Pharisee na kinalakihan ang turo na ito, ganoon din si Paul. Tinatawag din niya ang Written Torah at Oral Torah na Torah. At ito ang dahilan kung bakit mahirap maintindihan ang mga sulat ni Paul. Ayon nga sa 2 Peter 3:15-16. At ang pagpapahalaga sa pagdurusa ng Panginoon, Yeshua o Christ, na siyang nagligtas. Ayon nga sa ating minamahal na kapatid na si Paul, na ayon din sa karunungan na naibigay na naisulat niya sa inyo. Gayon din sa lahat ng nasabi niya sa kanyang mga sulat, dahil sa mga ito, kung saan ang ilan sa mga ito ay mahirap maintindihan, at kung saan ang walang alam at hindi matatag ay binabaluktot ang mga ito. Gayon din sa mga natitirang sulat ni Paul na magtutungo sa kanilang sariling pagkasira. Ibig sabihin, kapag tiningnan uli natin ang sulat ni Paul sa Galatians 3:10, ito na ang mababasa natin. Dahil kahit ang mga paggawa sa batas, Talmud o Oral Torah ay nasa ilalim ng sumpa. Dahil nakasulat, sinumpa ang sinuman na hindi magpapatuloy sa paggawa sa lahat ng nakasulat sa aklat ng batas ng Diyos o Written Torah. Ngayon, dito papasok ang sagot sa kung anong uri ng paggawa sa batas, Talmud o Oral Torah ang tinutukoy ni Paul sa kanyang mga sulat. Dahil ayon sa mga Pariseo o Pharisee, ang kaugalian ng mga nakatatanda o kilala rin bilang mga paggawa sa batas, Talmud o Oral Torah ay pamamaraan ni Moses, kung saan ayon sa kanila, ito lang ang daan patungo sa buhay o kaligtasan. Ayon nga sa Acts 15:1, at ang ilan sa mga Pariseo o Pharisee na bumaba mula sa Yehuda o Judea ay nagturo sa ating mga kapatid na kapag hindi raw sila nagpatuloy sa pamamaraan ni Moses, Talmud o Oral Torah, sila ay hindi kailanman maliligtas o magiging matuwid o righteous. Sa madaling sabi, may mga kapatid sina Paul na naniwala sa mga tinuro ng ilan sa mga Pariseo o Pharisee na hindi sila kailanman maliligtas o magiging matuwid o righteous kapag hindi sila nagpatuloy. Ngunit alam natin na sa pamamagitan ni Yeshua o Christ, tayo ay maliligtas o magiging matuwid o righteous at hindi kailanman mula sa mga paggawa sa batas, Talmud o Oral Torah sa pamamagitan ng laman o pagpapatuloy. Muli, ayon sa Galatians 2:16, alamin na ang tao ay hindi kailanman maliligtas o magiging matuwid o righteous mula sa mga paggawa sa batas, Talmud o Oral Torah, kung hindi sa pamamagitan ng paniniwala kay Yeshua ang Messiah o Christ. At tayo ay naniniwala kay Yeshua ang Messiah o Christ upang maligtas o maging matuwid o righteous
mula sa paniniwala sa Messiah o Christ at hindi mula sa mga paggawa sa batas, Talmud o Oral Torah. Sa makatuwid, mula sa mga paggawa sa batas, Talmud o Oral Torah, tayo ay hindi kailanman maliligtas o magiging matuwid o righteous sa pamamagitan ng laman o pagpapatuli. Sa madaling sabi, si Paul ay hindi kailanman sumasalungat sa batas ng Diyos o written Torah. Sa halip, si Paul ay sumasalungat sa mga paggawa sa batas, Talmud o Oral Torah. At ibig sabihin, si Paul ay hindi kailanman sumasalungat sa pagpapatuli. Sa halip, si Paul ay sumasalungat sa paniniwala na tayo ay maliligtas o magiging matuwid o righteous sa pamamagitan lang ng pagpapatuli. Sapagkat ayon kay Paul sa Romans 2:13, dahil ang nakikinig sa batas ng Diyos o written Torah ay hindi kailanman nagiging ligtas o matuwid o righteous sa harapan ng Diyos Ama. Sa halip, ang gumagawa sa batas ng Diyos o written Torah ang maliligtas o nagiging matuwid o righteous sa harapan ng Diyos Ama. Dahil din kay Yeshua o Christ sa Matthew 5:17-19. Huwag isipin na nagtungo ako rito upang sirain ang batas ng Diyos o written Torah o ang mga propeta o Nevi'im. Hindi ako nagtungo rito upang sirain, ngunit upang tuparin o gawin. Dahil sa katotohanan, sasabihin ko sa inyo, hanggang saan man sa langit at sa lupa ang masira, isang katiting o kahit isa sa pinakamaliit na batas ng Diyos o written Torah ay hindi kailanman masisira mula sa batas ng Diyos o written Torah. Hanggang saan man sa lahat ng ito ay matutupad o gagawin. Kung sino man sa mga bagay na ito ang babali o sisira kahit sa isa sa mga ito na pinakamaliit na utos at ituturo sa tao ay sa makatuwid tatawaging pinakamaliit sa kaharian sa langit. Ngunit sino man, saan man siya, ang gagawa o tutupad at magtuturo ng mga ito ay tatawaging dakila sa kaharian sa langit. Kung nakatulong ito sa inyo, mag-iwan lang ng like at mag-subscribe. Kung nais niyong tumulong pabalik, maaari kayo mag-donate sa aming Coffee o Patreon. Ang mga link ay makikita sa description. Salamat at pagpalain kayo ng Diyos Ama.